kamusta po kayo? Rabbiter here. Dito po tayo sa Kaliwag, Bulacan para magkaroon ng quick visit sa Avon Nature's Farm. At bago po tayo magpatuloy, shoutout muna kay Mang Boy Llanes ng Guard Force Macau. Salamat sa pag-nood at pag-subscribe. At kung hinihintay natin, tara! So hi, nandito tayo ngayon sa Avon Nature's Farm at kasama natin si Sir Archie Veneracion. Siya ang ating kakapanayamin ngayon. Nandito rin naman si Sir Art, yun nga lang bagong bunot ang ipin kaya nahirapan magsalita. Pero papakita natin siya mamaya sa inyo. Tara! Good morning po. Good morning. Magpakilala po sila at taga saan? Ako si Archie Veneracion. Handler dito at farm manager dito sa Avon Nature's Farm. Thank you po. At paano po kayo na-impluwensyahan sa mundo ng pagrarabit? Well, actually, nag-start yun mula sa mga magulang ko. Nakita ko yung advokasya nila para tulong sa mga farmers natin na may pamilya na to provide alternative healthy meat para sa pagkainan nila na hindi gaanong kailangan gumastos at madaling alagaan. Okay, so from the parents to the son, okay? Yes. Meron po bang sumusunod na rin sa yapak nyo, sa anak nyo? Actually, sa akin hindi ko naman sila fina-force din kung ano yung gusto nila. Ang akin lang din naman kasi is yung etong pagrarabit ko is tulong din para sa pamilya ko. Kasi unang naging market ko rito yung asawa ko at mga anak ko na maging aware sila sa mga kinakain nila sa panahon ngayon. Na ito yung alternatibong ligtas na para ikahahaba ng buhay nila. Tell us about the experience nung pinakain nyo sila nung rabbit the first time. Actually sila ever since they have rabbit pets. Nung nakatira pa kami sa Caloocan, and I was running my own computer shop, and then at the same time nagbibigay ng IT services. From there on, nung ini-introduce ko na sa kanila itong rabbit na to, is pinakita ko muna sa kanila kung paano katayin, paano lutuin, tulad ng manok at baboy. So hindi na rin sila nahirapan mag-adjust. Complete package po pala talaga, hindi lang basta yung hinain lang. Yes. Okay. Mas madali nga namang tanggapin kung gano'n. Yes, At least alam mo kung paano kinatay. Tapos meron pa kayong alaga rin, di ba? Yes. Mas madali nga pala. Paki-explain po itong nasa likod nyo na rabbit tree. Gaano po kalaki yung rabbit tree dito sa Avon Nature's Farm? Yung rabbit tree dito sa Avon Nature's Farm, by section kasi kami nag-set dito. Per section, we have 3 sections ng rabbit tree. Yung grow out area, yung breeder area, at saka yung drop-off point area. Yung coming from the outside ng mga rabbits na binebenta sa amin ng mga rabbit racers. Tig to 200 square meters. Okay. Paki-explain nga po ulit para sa mga hindi pa po nakakaalam. Yung isa is yung drop-off. Para saan po ba yung drop-off? The reason why kung may drop-off area kami, kasi ayaw namin ma-expose yung mga production namin dito na breeders at saka grow-outs from coming outside ng mga rabbits na baka there is a certain foreign bacteria present to that rabbit na madala at mahawa or ma-expose yung area ko ng mga breeders. Kaya nakaseparate talaga sila. Ito pong nasa likodan nyo, ito po yung... Ito yung grow out area ko. Yung mga production na ng mga breeders ko. Ito na rin po yung breeders area at grow out area, magkasama na po. Okay, sa mga nanonood po, mamaya ipapakita po natin yung drop-off area. Yes. Okay. Gaano na po karami yung rabbit nyo sa ngayon? Sa ngayon, since we started, maintain lang namin talaga yung doe na dam level na 100 heads. Tapos ang buck na sire level na is around 10. Additional question po doon.
gaano po ka-frequent or ano po yung paano po pinapalitan yung mga dam tsaka do? Parang ilang taon po ba bago sila palitan? Yes, bali ang existing namin na dam level na is usually 3 years old siya aabot. Based within our recording, kasi mahalaga sa amin yung recording, na kung productive pa siya after 3 years, tutuloy-tuloy para namin siyang magagamit as breeder. Pero once na-reach niya yung time na hindi na siya nagbibigay sa amin ng production na tama, na average of 6 man lang na kids per sa panganganak niya, is we give them a chance na 3 chances before namin sila call. Ikala, 3 chances. Tapos yung kinakal namin na yon is hindi naman na siya para sa merkado, para sa pamilya na rin namin. Okay, sariling consumption. Yes, so how about yung sire po or yung mga yung sire din, ganun din. Based din kami sa recording namin. Kung hanggat maganda yung production na na-prepare sa kanya, ibig sabihin effective pa rin siya na sire level. Actually, yung back or yung sire level, yan yung typical na magagamit mo up until 5 years. Kasi I have experienced that already. Okay. Na productive siya up until 5 years. Okay. So hanggat productive siya, 3 strikes din po ba siya back? Usually hindi. Kasi sa sobrang dami namang pinipair up sa kanya, 10:1 kasi ang ratio namin dito. There are chances na mag-fail at mag-fail din. Baka overuse mo yung back na at that time, or kailangan niya lang talaga ng pahinga. Okay. Okay, salamat po. At last question bago tayo mag-break, Sir Archie. Ano po yung naging challenges nila nung nag-uumpisa pa lang po sila dito sa Rabbit Tree? Yes, challenges kasi I came from an IT industry field na profession. So bigla-biglang nag-shift ako sa agriculture. Buti na lang din nandyan yung both parents ko na nagbibigay ng consultation din sa akin in what to do or the first step or the important things that you have to accept na kung paano. Pagka livestock kasi yung tendency, meron ka talaga dyan casualties kasi buhay ang inaalagaan mo. Tapos at the same time, wala naman akong vet background na to engage in certain diseases na nagkakaroon yung rabbits at that time. So, hands-on lang talaga through experience. So, mataas din yung mortality rate nyo nung nag-uumpisa kayo, yes, no? So, tapos at the same time, yung trial and errors namin, na tipong because of that trial, we see the negative effects no, na hindi na namin i-advise din sa ibang racers na magamit or mag-engage kasi sayang yung time din kasi I've been here since 2014. So from that time on, through experiences na lang din talaga yung ginagamit ko na natutunan dito. Okay, thank you. Magbe-break po muna tayo. Okay. At nagbabalik po tayo dito sa Even Nature's Farm kasama si Sir Archie Veneracion. Sir Arch, paano ho ba yung routine nyo dito sa farm araw-araw? Well, yung daily routine dito, we start off around 6 a.m. I do my rounds na mga 30 minutes to check dun sa mga nanganganak at saka yung mga tipong kailangan prepare yung nest box, yung mga pakainan kung malinis. Darating yung mga kasamahan ko dito ng around 7 o'clock
para sila yung mag-provide ng tubig at saka ng pagkain. So at least tapos ko na yung routine ng inspection. Alam ko kung sino yung kailangan bigyan ng special treatment dahil may nararamdaman or merong certain disease existing. At yung mga dapat ay quarantine or hindi quarantine. Kasi mahalaga sa amin yon para hindi kumalat yung bacteria or meron mang existing bacteria na makakasama sa mga rabbit. Well, yung morning routine ng pagpapakain namin, the usual na tinuturo namin dito pagka nagko-conduct ng seminar, yung mga breeders namin, 50 grams lang ang feeding namin. Pero pagka may mga anak na pinapadede, nagdadagdag kami at least mga 10 grams more than 50. So para at least masuportahan namin yung pagpapagatas nila. Tapos pagdating sa tubig, de-drain namin or if-flush out namin lahat ng drinking system namin para to replace it ng bagong tubig. Tapos we make sure na double check ko yung containers kung malinis. Kasi na-i-expose sa sunlight yung containers namin, pwedeng magpagmulan ng lumot or ng algae na mako-contaminate yung tubig. Balik po tayo din sa grams sa mga pinapakain nyo sa breeder tsaka yung may anak. Yes. Paano naman po pag na-wean na or up to 4 months or paano po yung... Yes. Sa weaning naman namin or yung 1 month old up until mga 2 months old, ang binibigay namin amount ng pellets sa kanila is 20 to 25 grams. Depending on the size of the rabbit. Okay. Kasi kinikilo ho namin sila by group. Kung 7 sila magkakapatid, kukunin ko yung group weight nila. So doon ko nakakalculate din kung gaano kadami yung kailangan ibigay na grams. Nasa range ng 20 to 25 grams. Pagka 2.5 naman up until 4 months old, nasa 30 to 35 grams. Okay. Ang pakain namin. And then the rest 4 months to 6 months? 4 months to 6 months, nakaka-consume na kasi yun yung 4 months upwards ng mga 40 to 50 grams na rin. Tulad ng mga breeders na. Okay. Yan po ay yung routine nyo sa umaga. Paano naman po yung sa hapon? Yung sa hapon naman, yung umaga kasi, unchlorinated water lang yung pinoprovide namin sa kanila. During the afternoon, we provide them probiotics. Yun yung self-fermented namin dito sa farm. Tulad ng gumagamit kami ng oregano na fermented with molasses. Then, it takes 7 days para doon sa fermentation. Yun yung hinahalo namin doon sa tubig nilang iniinom. Parang preventive na rin para doon sa digestive at saka yung immunity nila sa ibang diseases. Okay. Paano naman po yung sistema nyo sa pagpapakain? Kasi po, yung iba po, pellets sa umaga, grass sa hapon, or balik or vice versa. O yung iba naman po, pellets pareho and then may treats lang na grass. Dito po sa Aven, currently, December 2020, ano na po yung sistema ninyo? Sa ngayon yung sistema namin dito is more on pellets na kami 100%. Pero throughout the years kasi, nagtanim din naman kami rito ng forages to provide the rabbits for the fiber. Although in what we are using right now na natural pellets, walang additives, is purely na-meet naman nila yung content na para i-provide dun sa rabbit na wala nang reason para mag-harvest ka rin ng grass. Kasi kaya ina-avoid ko rin naman yung feeding grass as of now base sa recordings ko at saka sa mga trials ko dito sa farm. Yun pa mismo yung pinagmumula ng sakit minsan ng rabbit. Kasi expose yung grasses natin sa ulan, na alam naman natin ang ulan natin sa panahon ngayon is hindi na malinis. More on acid rains na sila because of the pollution. So, yun na lang din yung iwas na para tumaas yung mortality ng rabbit farm mo is kung ano yung mga underexposed sa pollution, huwag mo nang i-expose din yung rabbits mo. Tama nga naman. If you don't mind, Sir Arch, ano po yung pellet na ginagamit nyo? Sa ngayon, ang pellets na ginagamit namin at distributor, yung kooperatibang pinatatakbo ng mga magulang ko is yung Probit. May grower siya at saka meron siyang breeder. Tapos yun, as of now, yung content niya is
nakakabuti doon sa mga rabbit raisers na for meat production. Kasi base sa resulta ng mga pagsubok namin ng mga nakaraang buwan pa since this year na nagsimula, is yung 4 months old na hinihintay namin dati na para mag 2 kilos na live weight for slaughtering na-reduce na namin ng less than a month. Na nasa 3 months to 3 months and 1 week na lang, nami-meet na nila yung 2 kilos. Base yun doon sa mga testimonya ng mga members at saka non-members namin na yan na rin ang pinapakain. Maganda pala ang epekto ng produkto na yan. Kumbaga, laking tulong yan para sa farmers kasi marireduce yung food consumption ng alaga nila saka yung oras at panahon ng pag-aalaga doon bago ma-slaughter. Na-reduce, kumita pa sila kaagad na same amount din naman ang kikitain nila nung 4 months old pa rin yung saka sa tingin ko din po may-reduce din yung mortality rate kasi yung mortality. The more na nasa iyo yung rabbit, may chance na mamatay, chances, diba? yes, so. Okay, ang laking tulong pala yung pellets na yan. May iba naman po tayo. Gumagamit po ba kayo ng records? Record sa management? records, actually nung nagsimula ako dito, plano ko rin i-introduce sa tatay ko nung una is to use computer as Excel file formats na recording. Although we ended up deciding na pareho kami, both parties, yung tatay at ako, na through old school approach, recording na handwritten. At least na exercise pa rin yung pagsusulat namin kaysa sa pagtatype. At saka mas convenient sa pagra-rabbit tulad nung sa amin outdoor and exposed siya sa harsh environment. Kung notebook lang naman din yung dala mo, magagamit mo yon for easy recording sa daily routine sa amin ginagawa. Like yung computer or... Like kung computer or cellphone, kung paano umuulan or outdoor type yung mo. Although marami para namang nag-i-introduce sa amin sa panahon ngayon na natututo na rin yung mga iba natin young generation to help out, to give a helping hand when it comes to technology sa ating mga farmers na mas madali maintindihan. Although under under trials pa. Okay. So meron pong pumupunta dito ng mga estudyante na nagpaplano ng management program. Naisip ko nga din po, medyo galing po kayo sa IT, sabi ninyo. Yes, so, po. hindi nyo po ba naisip na gumawa ng Actually, kami kasi magkakapatid nasa IT industry ever since. Napag-uusapan din naman namin nung kapatid ko regarding those types of approach. Although kasi, pagka binigay mo sa farmer kasi yan, mas pipiliin nila yung pencil and paper. So sa ngayon kasi dito sa farm namin, helping hand kami dun sa mga nagsisimula, lalong-lalo na ngayon nung nagkaroon ng ASF. Nagkaroon ng mga problema sa baboy. Yung dati nilang mga kulungan na farmers sila ng hogs is hindi nila alam kung paano nila i-recover yung expenses nila doon. Nag-shift na rin sila ngayon sa baboyan na basically nung tinatry namin na i-introduce yung technology na using your cellphone for the recordings, medyo ayaw din nila. Kasi makikita mo nga naka-analog cellphones pa ngayon yung mga farmers natin. Kasi ang habol lang naman nila is calls and text. So, papel para nang iaabot sa'yo, sir, pakisulat. Sir, bagay. So, nandun kami sa na yun. Okay. Okay. Ano po ba yung mga produkto na ino-offer nyo dito sa farm? Well, ino-offer dito sa farm, yung unang-una is yung rabbits namin. We have 3 types of market na pinoprovide namin coming from Avon Nature's Farm. Yung first market is yung 2 months old rabbits namin. We pair them up na we make sure na hindi sila related or walang inbreeding involved as breeders market target. Tapos yung third is yung medical and research development centers at saka mga hospitals. Bumibili sila within a specific weight range na New Zealand whites lang ang preferred nila. Yun yung white with red eyes for medical research.
Tapos yung third ko na market dito is yung meat market. Yun yung 3 to 4 months old na rabbit na buck lang to, yung mga lalaki lang, na for slaughtering. Dinedress namin. May mga bumibili na rin sa amin. Yung iba pa pong features ng Nature Farm, sa ngayon po, paano? Sa ngayon, yung features namin, we have complete accessories to provide for sa mga magsisimula. At tapos, more on outdoor kami, mas sinimplify namin yung approach ng in how to raise your rabbit sa bakuran mo para mas madalian naman yung farmer or yung gustong magsimula pa lang ng simple lang na hindi ganong magastos. And yung mga rare trees po ba dito or some? Yes, naging collector din kasi yung father ko at sa mother ko ng rare fruit trees. Ang sole purpose nila dito is provide na nila yung mga apos nila nang hindi na nila nakikita sa supermarket at saka sa mga palengke ng mga prutas. Okay. Na base sa kanila na pinagdaanan nila yung mga panahon na yun na nakakain sila ng mga ganong prutas na kasi ang alam na lang ngayon ng mga kabataan ngayon kung hindi mansanas, orange o kaya banana. Tapos grapes. Yun yung 4 basic fruits. Pero dito makakita kayo dito ng abyu, sapote, seedless na bayabas, mga ganong approach na natikman na rin ng mga apo nila at mga anak namin. At mamaya, sir, bibigyan nyo kami ng tour dyan. Yes. Vermi po, sa African Nightcrawler, meron po ba din dito sila? Yes, kasi dito kaya gumamit kami ng African Nightcrawler. Mamaya papakita ko sa inyo yung 3-way process na sinasabi ko dito. 3-way cycle process. Okay. We take care of the rabbits. Yung rabbits ang nag-aalaga doon sa African Nightcrawlers. And yung production ng African Nightcrawlers na vermicompost soil is for the rare fruit trees or trees namin na existing dito sa farm. At nabanggit nyo na rin po off-cam, may mga manok din po tsaka hito? Yes, may mga manok kami dito at saka hito for family food consumption. We're not selling it. Baka biglang may maghanap sa akin. Na they also played a role sa... Yes, sa role dito sa rabbitry ko. Kasi during morning, yung routine din namin, lahat ng leftovers ng rabbits namin na pellets, we collect them and provide it dun sa mga chickens namin. Na alam ko rin kasi itong pellets nga na to, all natural, there are no additives. So hindi nakakasama dun sa manok na alam namin kakainin din namin in the future. Tapos yun din naman sa mga hito na nasa fish pond namin. Tuwing nag-i-slaughter kami ng rabbits namin, merong mga leftovers yun na for disposal. Mga innards. Mga innards, mga balat na hindi namin pinoprocess. Rather than lilibing mo, meron kaming kumukulong kawa doon, didip lang namin doon, tapos ipo-provide namin doon sa mga hito namin. So at least rabbit yung kinakain ng hito namin. Medyo social din ang mga hito social yung hito nyo dito. Pero again, it's for personal consumption lang po. Yes, for personal consumption. Which is a bonus na lang kasi part din siya ng sa pag-aalaga ng rabbit. Okay. Magaling. Ito, sir, ano po ba yung bukod sa pagiging pioneer or isa pioneer dito sa rabbit industry again? Reintroducing the rabbit industry sa Philippines and a pillar of the rabbit industry. Ano po yung unique sa Even Nature's Farm? Ang unique sa Even Nature's Farm. Actually, yung uniqueness ng Even Nature's Farm is parang going back to your roots. Kasi basically, lahat tayo pag tumanda, dito rin naman tayo pupunta sa agrikultura. Totoo yan. Ngayon ko lang din naisip yon na nasa IT field ako before. Na at least at an early age na experience ko, parang semi-retired na rin ako dito sa farm na to. Tapos yung ipinoprovide ko pa sa pamilya ko at saka sa mga taong nai-involve na nagpupunta rito at nakikilala ko, nagiging bagong kaibigan, is na ibabahagi ko yung ikagaganda at sa ikabubuti ng kondisyon ng health nila. So, andun pa rin kami sa old school approach in putting up your own livestock.
tulad na makikita nyo sa Talikod. dito sa likod namin, na kung ano yung raw material na available din doon sa farm nyo itself, yun din ang gamitin yung materials to provide doon sa rabbit nyo. Tulad na lang nung approach namin dito, ang purpose kasi namin for the farmers is once they enter the farm, hindi nila sasabihin, hindi ko kayang gayahin to sa bakuran ko. Kasi nag-splurge kayo ng pera masyado sa magarbong housing, naka-air condition pa yung iba, yung cages, ini-import pa and everything. Dito makikita nyo yung raw materials na ginagamit namin is easily available for farmers to, like yung bamboo stand namin dito, para i-provide dun sa rabbit na medyo elevated ang cages nila. Tapos yung iba naman is surrounding the trees para may shelter sila, saka may shade sila, na hindi mo naman kailangan ng tipong sa nakikita ko kasi ngayon pataas na ng pataas ang rabbit industry sa panahon ngayon, na nag-i-improve na at saka nag-a-upgrade na ang ibang rabbit racers. Pero ako, I still look at this it as old school approach, mas madali at saka mas kayang gawin. Abot kaya lalo ng mga konti lang yung budget. Yes. Okay. Last question, sir. Ano po ba yung maipapayo nyo sa mga magsisimula pa lang or nagsisimula pa lang sa rabbit industry? Yes. Sa ngayon naman, sa mga magsisimula at nagbabalak mag-rabbitry, pag-aralan muna maigi before mag-engage. Unang-una sa lahat, may internet na tayo to provide knowledge and information. Magagamit nyo yun. Then, try to contact the rabbit racers na alam nyong na-involve na sa mahabang panahon. Kasi makaka-pick up kayo sa kanila ng experiences na hindi nyo na kailangang mag-go through. Yung mga pagkakamali namin, mga pioneers or yung mga nagsimula, is na ibabahagi namin yon para mas mapaikli pa yung panahon ng trials nyo dun sa pag-put up nyo nung rabbitry nyo. And then, yung tamang materials na gagamitin. And unang-una sa lahat, yung proper sanitation na ipoprovide nyo dun sa area ng livestock na aalagaan. Okay. Napakagandang payo po yan. Sir Arch, last, saan po ba sila pwedeng kontakin or may contact number or web page or Facebook page? Saan po ba? You could reach us at Even Nature's Farm FB page. Pwede kayong mag-message doon or mag-inquire regarding the rabbit industry. And then you can reach me also at my number na 0947-140-6284. Pakiulit po yung number? Yes, 0947-140-6284. Okay, maraming salamat Sir Arch. Thank you. And sa mga manonood, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit niyo na rin yung bell notification button para updated kayo sa mga videos namin at para ganahan pa rin kami lalong gumawa ng mga videos katulad nito. At again, Sir Arch, maraming salamat. Thank you rin po. And hanggang sa muli.